So ito po ay isang pag-aaral na nahinto natin. Pero dito, tatapusin na po natin. Ito po yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. So first letter of Paul to the Corinthians. Ito po yung mapa ng Greece noong panahon ng Bagong Tipan. Siyempre ngayon, modernong bansa na po yan. Ito yung katulad ng dati. Pero ito po yung tinatawag na Greece noong unang panahon. Noong panahon ni Apostle Paul, ito pong bansang ito, hindi siya bansa. Siya binubuo ng mga tinatawag nilang city-states, tulad ng Athens, o Corinth, o Sparta. Sila yung independent ng mga lungsod sa isa't isa. Later on, sila po yung nagkaisa sila at naging isang bansa. So, nung itong pag-aaral po natin, nakatoon sa probinsya ng Achaia. Ito po, at dito yung Corinth. At meron tinatawag na isthmus, o isang maliit na makitid na daang tubig na nagbubuday sa dalawang malaking mga dagat. So ito po isang parang dinadaanan ng mga barko sa commerce. Kaya ito po isang mayamang lungsod na makikita natin. So itong sulat po ni Pablo ito yung unang sulat niya dahil dalawa po yan. Sila po ay separated by 1 year. Itong dalawang sulat ni Apostle Paul. At ito pong Iglesia sa Corinth, sa panahon na sumunod po si Apostle Paul na kanyang sulat, ito po ay iglesia na napakaraming problema. Kaya ito yung magandang pag-aralan po natin kasi yung mga problema dyan na pinanggit ni Apostle Paul ay maaaring problema rin natin. Di ba? At makakuha po tayo ng katotohanan sa mga bagay na yun. Kaya magandang pag-aralan po itong aklat na ito. Kasi wala namang local church na walang problema. Lahat ng local churches, meron silang mga problema. Not necessarily doctrinal, pero sa relasyon sa bautisa, etc. O kumisan doctrinal. Tulad na mababasa natin dito sa sulat ni Pablo. Number 1, in chapter 1, chapters 1 to 4, meron silang problema ng pagkababahagi. Tinatawag party spirit. Halimbawa, kung babasahin lang po natin, nagkawatak-watak sila dahil mali ang kailang pagtingin sa mga mahangalan. Ang sabi ng isa, ako kay Pablo, ako kay Pedro, kay Cephas, ako kay Cristo, etc. So meron silang meron silang grupo. Kung gusto nila si Paul, kami yung grupo ni Apostle Paul, kanila. Sa loob ng kongregasyon, basahin natin. Dito po sa verse 12 ng chapter 1. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Cephas o si Pedro, at ako naman kay Cristo. So meron silang pagkababahagi. Not necessarily sila ay nagkabuwag-buwag, hindi. Nagkakaisa sila, pero meron silang party spirit. Meron silang tinata na barkada. Ako, Pablo, mas gusto ko si Pedro, mas gusto ko siya, So yan ang problema nila sa chapter 1. Chapter 1 hanggang chapter 4. At chapter 5, ito po yung sitwasyon na parang yung sinasabi nonchalant sila. Wala silang pakialam. Doon sa problema ng isang kapatid na nagkatasan ng pakikiyapit. Sabihin, inaari niya yung asawa ng kanyang ina. Wala silang ginagawa. Kung sabi ni Pablo, hindi magandang inyong pagmamapuri kanya. So meron din po silang problema doon. To charge discipline. Pangatlo, may mga problema yung mga kapatid. Pupunta sila sa korte at sila nagtimandahan. Problema rin po yun. The chapter 6. The chapter 7, ito po ay isang particular na kabanata o chapter na sinasagot ni Apostle Paul yung mga tanong sa kanya na may kaugnayan sa isang problema. Ito isang sitwasyon sa Corinth. Number 1, naging problema ang pag-aasawa. Na hindi siya relasyon ng mag-asawa, kundi nagiging mabigat kung mag-aasawa ka sa panahon na yun. Yun ay isang problema na sinasagot ni Apostle Paul sa chapter 7. Tapos sa chapters 8 at saka chapters 10, o chapter 8, chapter 10,
Meron silang problema sa mga Diyos-Diyosan. Itong mga bagay na ito, may kalayaan ng isang Kristiyano na kumain ng pagkain na iniyahan si Diyos-Diyosan na pinagbibili na sa palengke. Yung ibang mga kapatid, hindi lang kainin yung dahil pagkain na lang yung kanya. Tapos na yung pag-aayon sa pagsamba ng Diyos-Diyosan, pinagbili nila yung pagkain doon, pwede kong kain, mabiling kanya. Ang sabi ng mga iba, hindi. Ano bang bagay na may kaugnayan sa Diyos-Diyosan ay kasalanan nila. Kung meron silang pagkakaiba. Tapos, sa chapter 9, ito po yung defense ni Apostle Paul. Hindi lamang sa question ng kanyang pagiging apostol dahil siya pinakahuli. Nauna yung 12 bago si Apostle Paul. Kundi siya po ay tumanggap ng support sa Corinth. Kasi ninyo, ang Corinto ay mayamang kongregasyon. So, meron kakayahan na supportan si Apostle Paul. Pero may dahilan, si Apostle Paul hindi tinanggap. Ngayon, sinasabi niya ang dahilan bakit hindi ko tinanggap. Hindi siya wala akong karapatan, kanya. So, sinabi niya, meron kaming karapatan. Hindi ko lang ginamit ang aking karapatan, sabi niya Apostle Paul. So, yun ang pinaka-essence ng chapter 9. Tapos, sa chapter 11, meron silang problema sa pagtatakip ng ulo. Once upon a time, sa ating kapulungan, ito rin po ay problema. Meron nagtatakip ng ulo noon. Ano ba yung dahilan? Bakit nagtatakip sila ng ulo? Eh yun, mababasa natin doon. Ito yung may kaugnayan sa panahon na may mga propetang lalaki at may mga propetang babae. Yun lamang po ang spiritual gift na pwede lalaki at pwede babae. Lahat po ng mga spiritual gifts binigay sa mga lalaki. So meron conflict kayo. Ako'y babae pero ako'y propeta. At merong lalaki at sila'y propeta. So paano kayo maipapakita ng isang propetang babae ang kanyang pagpapailalim sa isang propetang lalaki? Dahil tandaan po natin, mas sa larangan po ng relasyon, ang lalaki siya ang ulo ng babae in general. Tulad sinasabi sa unang bahagi ng chapter 11. Tingnan niyo, bakit lang ano lang. Sa chapter 11, ang binigay na unang sinabi ni Pablo ay yung relationship. Basahin natin. Doon sa verse 2 o verse 3. Magsimula tayo sa verse 3. Subalit, ibig kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki, si Kristo kanya. Pagkatapos, at ang ulo ng babae ang lalaki. At ang ulo ng Kristo ay ang Diyos. Walang pinag-uusapan dito sa kalikasan. Dahil kahit na si Kristo, ang ulo niya ang Diyos, siya pa rin ay Diyos. In the same manner, kahit ang lalaki, ang ulo ng babae, pero silang tao. Meron ka lang kaugnayan doon sa kailang gawain. So yun po ay sa 11, tapos may problema rin sa Lord's Supper. Mali yung ginagawa nilang paraan. So ito yung winawas ni Apostle Paul. So chapters 12 to 14, ito yung magkakasama, hindi mo pwedeng pag-aralan na maghiwalay. Kailangan pag-aralan bilang kabuuan. Ito yung sa pagkakaroon nila ng jealousy, o sabihin natin envy, sa mga iba-ibang kaloob ng Espiritu Santo. So nagkakaroon sila ng problema. So kung nagkakaingitan ng mga kapatid, hindi surprising. Kahit nung unang panahon, lalo din sa Corinto. O halimbawa, ang isa, spiritual gift niya ay prophesying, tapos yung isa ay speaking in tongues, nainggit yung mga propeta doon sa nagsasalita ng ibang wika. Siyempre, parang mas magaling kung nagsasalita ng ibang wika. Nagkakaroon sila ng problema. Pagkatapos, so, kawalan nila ng pagmamahal bilang magkakapatid. At yung tamang paraan ng paggamit ng mga spiritual na kaloob ng Espiritu Santo. Tapos sa chapter 15, ito yung false doctrine na itinuturo sa Corinth na walang pagkabuhay na maguli. So buong kabanata, yun ang dinidiscuss ni Apostle Paul. At ang panghuli, ito lamang hindi problema. Ito yung pagkakataon na sinasabi ni Pablo na sila'y magambagan para tulungan ang mga nangangailangang kapatid sa Jerusalem. So yan ang parang outline ng sulat nito ni Pablo.
Pasilin nyo, mula chapter 1 hanggang chapter 15, problema lahat yan. At may pagmamalasakit si Apostle Paul dahil siya nagsimula ng gawain sa Corinth. Kilala niya yung mga tao doon. At siyempre dahil kilala niya, meron siyang concern. Kaya naisulat niya itong unang sulat na ito sa lungsod po ng Corinth. So, sino tumanggap ng sulat? Particularly, yung mga kapatid sa Corinth, siyempre. Ito yung makikita natin. Yung mga kapatid sa Corinth, yan talagang recipient ng sulat. Sayin natin. To the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus. Pag nakabasa natin yung sanctified, palitan yung separated kayo. Who are separated in Christ Jesus, called to be saints, or separated ones. With all in every place, call on the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. So, intention ito ni Apostle Pablo, although yung sulat, specifically, ay para sa mga taga-Korinto, pero kahit hindi ka taga-Korinto, kung Kristiyano ka, hindi kayo makikinabang sa sulat. Dahil sabi niya, tingnan niyo, with, anong ibig sabihin ng with? Kasama. So, ang kanyang specific recipient ay yung Church of God sa Corinth. Pero kasama rin yung iba kanya with all in every place. Call on the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. So, katulad natin mga Kristiyano yan. So, sino ba magbabasa sa aklat at sulat ni Pablo sa Corinth, kung Kristiyano siya, siya makikinabang. Yun ang po makikita natin. So, pag sinabi natin the Church of God, which is at Corinth, ito po isang locally organized. Pag sinabing organized, may kayusa. Nando sa siyudad ng Corinto. Pag sinabi natin yung sanctified, ito po yung problema sa translation. Yung sanctified, ito po yung Latin word na ginawang English. Pero hindi natin naintindihan yung sanctified eh. Ang ibig lang sabihin niya, separated ka. Tayo hiniwalay. So tinawag tayo mula sa pamumuhay ng pagkakasala patungo sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang sanctified. Na ang layo niligtas tayo ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. No? So pag nababasa ng sanctified o banal kanya, hindi ibig sabihin wala kang kasalanan. Hiniwalay ka lang ng Diyos mula sa pamumuhay ng kasalanan patungo sa ibang pamumuhay na naglilingkod sa Diyos. Pero tandaan natin, kahit Kristiyano na tayo, nababasa natin sa 1 John, pwede ka pa magkasala. Separated from sin into service to God through the gospel. Yun ang Church of God at Corinth. So sila yung mga Kristiyano, sila hiniwalay ng Diyos mula sa pamumuhay sa kasalanan patungo sa paglilingkod sa Diyos. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, tingnan po natin sa Pangalang Thessalonica, chapter 2, verse 13 hanggang verse 14. Paano sila naging Kristiyano? Paano sila naligtas? Yung mga denominations, gumagawa sila ng sarili nilang paraan na hindi galing sa Diyos. Pero sa katotohanan, mayroong paraan ng Diyos para tawagin tayo mula sa pamumuhay ng pagkakasala patungo sa paglilingkod sa Diyos. Basahin po na sa Tagalog. Ano po? Ngunit kami dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Sapagkat hiniran kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. So tayo nihiwala ng Espiritu Santo sa pamagitan ng katotohanan. Dito itinawag niya kayo sa pamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kalalatihan ng ating Panginoon Jesucristo. Paano sila tinawag? Paano sila iniwalay? Sa pamagitan ng Ebanghelyo kanya. Sinabi lang ni Pablo, my gospel, dahil siya nangaral. Hindi ibig sabihin sa isang mensahe. Katulad lang ang sinasabing apostles' doctrine. Wala naman silang sariling aral, kundi sinabi lang turo ng mga apostol dahil sila nagturo. Alam yung tinuro nila, yung aral ni Kristo. Meron din si Pablo. My gospel. Alam po ninyo, o kaya our gospel. Itong salitang ito, ginagamit ito ng mga Baptist. Sa mga Baptist, hindi ito yung classical na uri ng Baptist. Ito yung tinatawag nilang
uh, dispensational Baptist. Na ibig sabihin, may dalawang panahon sa bagong tipan na may magkaibang ebanghelyo. Once upon a time, may pumunta rito. Nakausap namin sila. Yung isa, kapilido ko pa sa lunga, pero Baptist siya. Ano sila? Dispensationalist Baptist. Ang ibig sabihin, merong ebanghelyo kaharian. Ganyan. Yung sa Acts chapter 2, ang ipinangaral daw doon ay yung ebanghelyo ng kaharian. Sa ebanghelyo ng kaharian, pinapangalan ng ebanghelyo, tapos sumasampalataya at nababautismuhan para sa kaligtasan. Tinatanggap nila yun. Pero pagdating ni Apostle Paul, iba lang ebanghelyo ang kanila. Yan ang ebanghelyo ng biyaya. So, nung magmulang mangaral si Apostle Paul, hindi na kinakailangang mabautismuhan para sa kaligtasan. Yun ang turo nila. Pero yung dalawa, dispensational Baptist, yung isa hindi. Traditional, nag-aaway sila dito. Kaya sabi nung traditional Baptist, yung Mark 16, hindi para sa kaligtasan yan kaya. Pati sa Acts chapter, sabi ng dalawa, oo, kanila. Kaya lang, nagkakapareho sila pagdating sa panahon ni Apostle Paul. Sabi niya, ito yung ebanghelyo ng biyaya, hindi na kailangan mabautismuhan. Ginagamit niya yung talatang ito. Pero yung ibig sabihin ni Paulo, by our gospel, dahil sila nangaral. Wala silang sariling aral. Tingnan nyo, pag sinasabi nila, yun ibang aral. Pastor Galatians chapter 1, sabi ni Pablo, hindi. Isa lang ang ebanghelyo kanya. Basahin natin. Dito sa verse 8. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming pinangaral sa inyo ay hayaan sa sumpay. So isang ebanghelyo lang. Wala sinasabing ebanghelyo ng kaharian at ebanghelyo ni Apostle Paul. Yung ginagamit nila yan. Nabanggitan po natin, baka meron kayo makatagpuan na gano'n. Kami nalilito kami. Nung una, bakit magkaiba kayo? Tapos ipaniliwanag sa amin na pinag-aralan namin. Tapos, pagkaroon ng ilang pag-aaral, hindi na sila dumating. Dahil siyempre, hindi man nila pagtatanggol yung kailang araw. So, yun po, makikita natin sinulatan ni Apostle Paul. Ito pong Corinth. Ito isang malaking at maulad na syudad sa panahon ni Apostle Paul. Tingnan nyo, sitwasyon nyo. Siya kino-connect niya yung mga iba't ibang luksod na dumadaan, yung commerce ay dumadaan sa kanya. Kaya may siya mayamang lugar. Yung Corinth sa panahon niya. At pagka mayaman ang lugar, is economically prosperous, alam din natin ang susunod doon. Pag ang tao may pera, alam nang gagawin niya, di ba? Gagawa silang kasalanan. So, yun po ang irony ng mga lungsod na maunlad. Hindi tayo nagtataka sa lungsod natin dahil ang lungsod natin ay isang maulad na lungsod, kung tutungusin. Right now, and potentially, dahil na pagkaroon ng ilang panahon, lalo pang ulad ang lugar natin. Kasi ito siyang magandang lugar, kung tutungusin. Ito po yung sentro ng commerce. Tingnan nyo, north and south, east and west, dumadaan sila to. So, yung pagkakataon ng kalakal ay maganda sa Corinth. So, mayaman sila. Pati yung mga kapatid doon ay mayaman. Siyempre, pag mayaman yung lungsod, most probably, maraming mayamang mga kapatid sa lungsod na yun. Bagamat marami rin yung hindi mayaman. At ito'y binubuo ng iba't ibang mga tao. Nagkaroon po ng tatlong panahon na kung saan ang mga Hudyo ay pinalayas sa Rome. Una yung 139 BC, tapos yung 19 BC, tapos yung panahon ni Claudius Caesar, mula ng 41 hanggang 54 AD, malapit sa pagkasulat ng sulat ni Pablo sa Corinth, na pinadala doon ng mga Hudyo, pinalayas sila sa Rome at nakarating sa Corinth. Precisely, si Priscilla at si Aquila ay mga Hudyo na galing sa Rome. Pero nung panahon na si Pablo nasa Corinth, kasama ni Apostle Paul, yung mag-asawang Hudyo, naging Kristiyano kanya. Dahil maraming tatlong pagkakataon na nag-expel yung mga Hudyo, pati yung mga retired na sundalo, na mga Romano, doon sa tumitira. So ito po ay katulad ng Metro Manila, ano po. Pag sinabi mo taga Maynila ka, hindi mo alam kung ano ka. Pwede kang Bisaya, pwede kang Kapampangan, pwede kang Taga, Ilocano, halo-halo yung tao doon. Dahil yun yung sentro ng
bayan natin, bansa po natin. So expected, di maraming klaseng tao doon. Kaya culturally, may problema sila. Yung mga Gentiles, sanay silang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pag naging Kristiyano sila, meron silang bias laban sa mga Diyos-Diyosan. Kahit na hindi na kasalanan, para sa kanila, kasalanan pa rin. Yung mga Hudyo, wala silang ganong klaseng kaisipan dahil di sila sumasama sa mga Diyos-Diyosan. So pagka tayo iba-ibang pinanggalingan natin, pag naging Kristiyano tayo, hindi mo pwedeng matanggal yung pinanggalingan mo. Minsan nagiging dahilan ng pagkakaroon ng problema sa mga kapatid. So ganun po ang sitwasyon sa Corinth. Hanggang po basahin po natin. Si Priscilla at si Aquila. Dito sa Acts chapter 18, basahin po natin. Dito pumapasok si Apostle Paul. For some reason, hindi niya kasama yung kasama niya. Naiwan sila sa Thessalonica at siya lang ang unang pumunta doon. Kaya doon sa pangalang kabanata niya, siya kinakabahan ganyan eh. Pero nakasama niya ay si Priscilla at si Aquila. Basahin natin sa Acts chapter 18. Ito po mababasa natin. Natagpuan niya roon ang isang Hudyo ng pangalan Aquila, isang lalaking tubong Ponto, kararating pa lamang mula sa Italia kanya, kasama sa Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo umalis sa Roma at pumunta si Pablo sa kanila. At dahil ang anak buhay niya ay tulad din sa kanila, tumulong siya sa kanila at sila magkasama nagtatrabaho, parehong paggawa ng tulad ng anak buhay nila. So ito si Aquila at Priscilla ay galing sa Rome. Pinalayan sila doon at sila pupunta sa Corinth. So iba-iba yung tao doon sa lugar na yan. Kaya siguro, marami silang problema. Dahil iba-ibang pinanggalingan, kultura ng mga taong bumubuo sa iglesia at ganoon din sa lungsod. Dahil sa ito isang mangulad na lugar. Tulad natin, ang Kapampangan ng tao sa atin. Pero maraming Bisaya, maraming Ilocano, maraming Pangasinan. Bakit? Nag-aanap po sila dito. So, yung pong lahat ng syudad sa Roman Empire ay mayroong siyempre Roman influence. Ay sumasakop ng Romano. Makikita rin natin yun sa Corinth. Ito po ay ruins ng gusali sa Corinth. Katulad ito yung mga Roman influence na nakita natin. So ito'y parang Rome away from Rome. Sabi, kaya gusto nila pumunta doon. Dahil itong Luzon na ito, parang katulad nyo ng Rome, ganyan. Parang hindi lang sila umalis sa Rome. So doon sila pupunta. Yung mga tao galing sa Rome. At every 2 years, meron silang games. Parang Olympics. Ang tawag nila ay Isthmian Games. Kaya yung pagsusulat ni Pablo, particularly sa chapter 9, ay may kagunayan doon. Hindi ka tumatakbo kanya na walang kabuluhan. Dahil maunawaan nyo ng mga taga-Corinth. Dahil may games sa kanila every 2 years. Di ba? At ito ay nagdadala ng mga atleta at mga nanonood mula sa galing sa lahat ng bahagi ng Roman Empire. So tingnan niyo yung divergence ng mga tao doon. Di ba? Iba-iba klase. Dahil nga po sa mga bagay na yan. So ito isa sikat na lugar. In other words, maraming influence sa ibang mga tao. Pero sabi ko kanina, dahil ito isang mayamang lugar, pag maraming pera yung tao, most probably, gagawa siya ng kalokohan. Kasi hindi na niya alam kung saan gagawin sa pera niya eh. So sila ito po yung sentro ng moral bankruptcy. Katulad din ng Rome, dahil yung Rome mayaman din. Yung Corinth, ganun siya. Doon po sa isang syudad, Vesuvius siya tayo. Yung lugar sa malapit sa Vesuvius, ano po? Nung pumutok yung vulkan, natamunan. So, nung ilang panahon, nahukay nila. Yung lugar na yun ay lugar ng prostitution. Nakikita mo sa mga paintings nila, etc. Dahil sila ay mayamang lugar. Katulad sa atin, di ba? Sa Maynila, makikita natin yan. Pero ito po ay sentro rin ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. Ito po yung ruins ng templo na yun. Si Aphrodite. Yung Aphrodite, yan ang Roman name. Yung Greek name ay Venus. So pag pinangalan ng Venus yung anak mo,
kailangan tiyakin mo, maganda siya. Dahil yun ang ibig sabihin ng pangalan yun. Yun yung Diyos-Diyosan ng love, yung romantic love, yung ibig sabihin, beauty, pleasure, and procreation. So, yung tingnan niyo yung Diyos-Diyosan nila. Ito yung nagre-reflect sa kanilang pamumuhay. Yung po mga Grego, ito yung Grego, ano po? Pagka tumingin kayo sa mga estatwa nila, walang damit. Nakalitaw yung lahat. Dahil ang pagtingin ng mga Grego, ang katawan ng tao ay maganda. Ay hindi nila kinakaya. So dahil kung sa ganong klaseng kultura, siyempre, magiging ganun din ang ugali nila. Hindi sila nahihiya. Kaya yun po ang Diyos-Diyosan nila. Ito yung Diyos-Diyosan ng kagandahan, love, sabi niya na, pleasure and procreation. Yan yun ang Venus, so Aphrodite. Ito pong yung dating syudad, ito yung nasira ng 146 BC, at muling tinay ng Julius Caesar noong 4 BC. Dahil dapat wala yung sila yan. Doon sa ito pong templong ito, tingnan niya, mayroong 1,000 prostitutes na tinutulungan yung sumasamba. Paano na tinutulungan? Anong ginagawa doon sa templong yun? Nagre-reflect kung anong klase kailang sinasamba. Kung procreation, anong gagawin nila? Doon ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung makikita ng tungkol sa Corinto. Tingnan niya yung mga listahan na mga kasalanan sa Corinth. Basahin po natin. So, 1 Corinthians chapter 1, chapter 6, verses 9 to 11. Basahin po natin. Tingnan niyo yung mga pagkakasala na nakalista doon. Ito yung nag-reflect kung anong klaseng pamumuhay meron yung mga tao doon. 9 to 11. Hindi ba niya nalalaman na mga masasamang tao kanya ay hindi nagmamagmamana ng kahari ng Diyos? Huwag kayong padaya ang mga mapakyapin. Yung salitang fornication, generic po yan. Ang ibig sabihin ng fornication, galing sa salitang porneia. Ang ibig sabihin, illicit sexual relationship. Yun ang relasyon sexual na hindi pinapayagan ng Diyos. Yun yung fornication. So, kahit ano, basta hindi pinapayagan ng Diyos, kasalanan po yun. Pagkatapos, mga sumasamba sa Diyos, mga mangalunya, mga binabay, ganyan, mga bakala, mga nakikipit sa kapwa lalaki. So, may dalawang klase yan. Sabi natin, pagka bakla, hindi naman niya pinapractice yung kanyang profession. Hindi siya nagkakasala ka. Binabae ka niya. Malambot, ibang kaisipan. Kasalanan na yun. Pagkatapos, mayroong practicing homosexual. Yung nakikipit sa kapwa lalaki, kasalanan din yun. Pag yung opposite, kasalanan din yun. Pumapasok yun sa salitang fornication, illicit sexual relationship, ganyan. Pagkatapos, mga magnanakaw, masasakit, mga manglalasing, mga mapagmura, ganyan, o mga magagatso, ay hindi magmamana ng kanan ng Diyos. Para lang natin nakita kung saan yung lipunan po natin. May mga scammer, may mga magnanakaw, di ba? So ito yung characteristic ng mga tao doon. Kaya yung mga naging Kristiyano, dati silang gano'n. Tingnan nyo, sabi niya, sa verse 11, tuloy natin, at ganyan ang mga ilan sa inyo, noon, ganyan. Nung naging Kristiyano sila, hindi na sila gano'n. Siyempre, nagbago sila. Subalit, nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at tinaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Huwag na kayong bumalik doon, kanya kasi nililis na kayo doon sa mga kasalanan. So, tingnan nyo ang lipunan ng Corinth. Pero mga Kristiyano doon. So, tingnan nyo yung stress ng iyong pananampalataya kung nakatira ka doon sa ganung lugar. Nangangailangan ng matinding pananampalataya para maiwasan mo yun. So, nakatira ka doon. So, ito isang sin city, yung itong lugar na ito. Ito ay sentro ng iba't ibang klaseng kasalanan. So, kaya nagsimula po yung iglesia sa Corinth. Totoo po, ang iglesia ng ating Panginoon, ang nagsatag niya ng Panginoon. Totoo yun. Sa pamagitan ng Ebanghelyo.
Pero gumagamit siya ng mga mangangaral para may kalat ang Ebanghelyo at pagkaroon ng iba't ibang klaseng iglesia sa iba't ibang lugar. Ito pong mapa na ito, ito po yung second missionary journey ni Apostle Paul. Nagsisimula sa chapter 18, or something like that. Ito po, nagsisimula na ito mga kapatid. Ang layunin po nito, i-check po nila yung mga inaralan nila at dadalhin nila yung sulat na ine-emphasize sa mga Gentiles ang apat na bagay. Hindi sila pwedeng kumain ng dugo, hindi sila pwedeng kumain ng biligti, hindi tumulong dugo, hindi sila pwedeng makyapid, at hindi sila pwedeng sumamba sa Diyos. Yan ang pinagbabawal nila. So dinala yan ni Apostle Paul at ni Silas. Hindi na si Barnabas, dahil somewhere along the way, naghiwalay si Pablo si Barnabas, at di na natin nalaman kung ano nangyari kay Barnabas. Ang naging kasama niya ay si Silas. So ito yung nakitatag doon sa kanong pangalawang pangangaral ni Apostle Paul. Doon sa Acts chapter 18. Doon sila makikita natin. For some reason, di po malinaw sa atin. Si Silas at si Timoteo ay naiwan sa Macedonia. So ito po yung Greco, yun ang Macedonia. Naiwan sila doon. So dito yung Corinth, naiwan doon sila. May mga kasama ni Pablo. Hindi natin alam bakit sila naiwan doon. So nauna si Apostle Paul. So tignan niyo yung burden kay Apostle Paul. Nauna siya, naging isa doon. Wala siyang kasama. Upang ipangaral ng Ebanghelyo. At nakakita siya ng kasama. Nakatulad ng Hudyo at sila ibang Kristiyano galing sa Rome. Basahin po natin sa verse 1 hanggang verse 5. Pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis si Pablo sa Atenas at pumunta sa Corinto. Sila nag-iisa. Natagpuan niya roon ang isang Hudyo na ang pangalan ay Aquila, isang lalaking tubong Ponto na kararating pa lamang mula sa Italia, kasama si Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinagutos si Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay umalis sa Roma. Pumunta si Pablo sa kanila. At dahil ang anak buhay nila ay tulad din sa kanila, tumuloy siya sa kanila at sila ay magkakasamang nagtatrabaho, parehong paggawa ng toda ang hanap buhay nila. At sila ay nakikipagtalo tuwing Sabbath sa sinagoga at sinisikap na mahikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego. Nang sina Silas ay dumating. So naiwan si Pablo, una siyang dumating sa Corinth. Later on, dumating yung nasama niya. At sina Silas at Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, at si Pablo ay naging abala sa pangangaral at pinatutuhanan sa mga Hudyo na ang Kristo ay si Jesus. Dahil yan ang problema ng mga Hudyo. Hindi siya naniniwala na yung Jesus na pako sa krus ay ang Kristo na iniintay nila. So understandably, nung sulat ni Pablo, sulat sa Corinth, at sinasabi niya yung simula ng kanyang pangangaral doon, ito yung sinabi niya sa verse 2, chapter 2, verse 3, basahin natin sa ating sa Tagalog. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at dumang pakikinig. Pag inisip po natin, si Pablo isang apostol, ay isang taong tapat sa Diyos. Bakit siya dumating doon na may kahinaan, takot at pakikinig? Dahil nag-iisip siya pumunta roon. Kahit naman ako, kung ako'y pupunta sa isang lugar, ala akong kasama, ako'y binata, at mga alam ko sa hindi na pakiramdam mo. Kahit ikay tapat, natural naman may kayo magkakaroon ng pagkakatakot kung hindi nag-iisa. Pumunta roon siya, si Pablo nag-iisa. Kaya yun ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 3. Ito, binasa na po natin yan. Nakisama sa Aquila at Priscilla dahil number 1, sila yung mga Hudyo. O number 1, sila yung mga Kristiyano. Number 2, sila yung kapwa niyang Hudyo. So meron silang affinity bilang mga Hudyo at bilang mga Kristiyano. Saan tayo pumunta? Pag nakakita ka ng isang taong kamukha mo, magkakaroon ka ng ibang dalakas ang loob mo. Pag pumunta sa Amerika, halimbawa, tapos nakakita ka ng Pilipino, at nakipag-usap sa'yo, iba na pakiramdam mo, meron akong kasama ka mo. Pag Kapampangan, na nakikita ka ng Kapampangan, lalo kung malakas ang loob mo dahil may kasama ka. Pag nag-iisa ka, hindi gano'n. Isipin mo na lang, kung nasa airport, nag-iisa. Pupunta ka sa isang lugar, hindi ka pa nakarating. Huwag mo sabihin, hindi ka kakabahan.
Nakakabahan, naranasan mo na yun eh. Pero pag later on, pag may na makakausap ka, hindi ka na kinakabahan. So, ganun ang makikita natin. Bakit siya pupunta sa sinagoga? Dahil siya yung Hudyo. Meron siyang pagkakataon na kausapin niya yung mga Hudyo sa sinagoga. Dahil yan ang utos na ginagawa sa kausan ni Moises. Yung pong pagsamba sa sinagoga, hindi natin mababasa sa Old Testament. In other words, hindi ito pinag-utos ng Diyos. Pero pagkatapos sila maging halikin sa Babylon, naging karaniwan na sila nagkaroon ng sinagoga sa iba't ibang lugar. So nagkaroon din ng pagsamba tuwing sama sa mga lugar ng sinagoga. Pero siyempre dahil hindi siya tinanggap, kasi mula sa chapter 18. So hindi po madali ang pangangaral ng Ebanghelyo. Maasa mo na ikay mabibigo sa unang mga pagkakataon. Later na kung magtsatsaga ka, magkakaroon ka rin ng bunga. Ito ang makita na kay Apostle Paul. At siya nakikipagtalo tuwing Sabbath sa sinagoga at sinisikap na may kahit ang mga Hudyo at mga Grego. Pag hindi ka masyadong confident at matapang ka na pag-aaral kasi makikipagtalo ka sa kahit gusto mo dahil hindi pa rin paniniwala ninyo. Nang sina Silas at Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala sa pag-aaral at pinatutuhanan sa mga Hudyo na Kristo ay si Jesus. So yung unang target niya, yung kamukha niya na mga Hudyo. Dahil meron silang automatic na affinity dahil sila yung mga Hudyo. Mas madaling makausap dahil sila yung mga Hudyo. Pagkatapos doon, siya lumipat, nangaral siya sa bahay ni Justus kanya na malapit sa sinagoga at si Crispus at ang iba ay sumampalataya at nabautismo. So meron nabautismo niya siya para ko, meron naman pinabautismo niya sa iba. Dito natin makikita na yung bautismo, yung kung sino yung magbabautismo, hindi ka mahalaga. Ang mahalaga yung binabautismohan. Kaya kailangan niyang by Acts chapter 18, masahin po natin. 7 to 8. So, mula sa pagkabigo, nagkaroon ng bunga. Masahin natin. So, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Siya umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking ang pangalan ay Tito Justo na sumasamba sa Diyos. Ang kanyang bahay ay katabi ng sinagoga. At si Crispo, ang pinuno ng sa sinagoga, tandaan nyo, nireject siya generally sa sinagoga. Pero yung pinakapuno niya, si Crispo, ay nanampalataya sa Panginoon kasama ng kanyang buong sangbahayan at marami sa mga taga-Korinto dahil sa pakikinig kay Pablo ay nanampalataya at nabautismuhan. So, may mga tao na ligtas doon sa lugar na yun. Pagbanggit po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 14, pagtingnan niyo yung actual na pangyayari na binasa natin, at yung sulat niya sa mga taga-Korinto, nakilala niya. Na number one, siya nagsimula doon. So, karamihan ng mga tao doon, kilala ni Apostle Paul. Sa verse 14, ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismo ng sino man sa inyo, maliban kay Cristo, nabasa natin. At si Gaius, kanya. So may binautismo na siya Apostle. Hindi marami sa lugar po ng Corinth. So ito yung simula ng gawain sa lugar po ng siyudad ng Corinth. Ito yung nagsimula si Apostle Paul. Kaya nga po siya ay ayaw niyang manatili doon. Tingnan niyo si Apostle Paul ay apostol ng Panginoon. Hindi natin apostol siya ng Panginoon, dapat ganun-ganun. Hindi automatic yun. Ang pagiging apostol ni Pablo ay gawa ng Panginoon. Pero iba pa rin yung taong Pablo. Habang ginagawa niya mabigat na obligasyon sa pangalan ng Ebanghelyo. Maraming opposed na mga Hudyo sa lugar ng Corinth. Maraming mga Hudyo doon. Nakita natin, di ba, sa panahon na ito, lahat ng mga Hudyo sa Rome, pinalayas at pumunta sa Corinth. So, expectedly, maraming mga Hudyo doon. At ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala na yung Jesus ay yung Kristo. So, definitely, merong opposition sa loob. Tuloy po natin sa 9-11. Hindi po yung bumagsak yung sa New York. Verse 9-11. Sabi rito, isang gabi, ang pinuno
Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, umayaw kang matakot, huwag kang matakot. Ganyan. Bakit kailangan pang magsalita ng Panginoon na gano'n? Dahil natatakot si Apostle Paul. Siyempre, bakit sa pagsasabihin ng Panginoon? Huwag kang matakot, sabi nito. Huwag kang matakot, kundi magsalita ka, huwag kang tumahimik. Ganyan. So, pag tayo po ay naniniwala sa isang bagay, kailangan huwag tayo tumahimik. Kailangan pangalan mo pinaniniwalaan. Eh, sabi rin, huwag kang tumahimik kanya. Sabagat ako'y kasama mo. At walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka. Sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Ano ibig sabihin ng Diyos? Maraming tao dito kanya ang interesado sa Ebanghelyo. Alam ng Diyos yun, di ba? Maraming tao dito bukas sa kailang puso kanya. Maraming Hudyo to sa lugar na yun. At sino na tiniro ng isang taon at 6 na buwan ay tinuturo sa kailang salita ng Diyos. Bakit siya hesitant? Dahil maraming lumalaban sa kanya sa lugar ng Corinth. Dahil di sa pagsasabihan, ito yung sinasabi nating necessary interest. Bakit sabi ng Diyos, huwag kang umalis dyan, ganyan, huwag kang matakot. Dahil gusto niyang umalis. At siya natatakot sa maaaring sa kaisipan, hindi naman ako magtatagpag-iwan. Gusto kong mahal sa ibang lugar. Kaya nga po, uulitin natin dito, ganoon yung context na kanyang sulat sa chapter 2. Bakit para siyang magugulungihan, ha? Bakit siya ay parang ayaw niya manatili doon? Bakit siya natatakot? Basahin natin. Yun ang explanation doon sa Acts chapter 18. Buti punta pa rin tayo sa 1 Corinthians chapter 2. Sa 3 and 5. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubang panginginig. Huwag natin isipin na sina Pablo, sina Pedro, sina Abraham, sina Isaac, at saka sina Jacob, ay Superman. Tao lang sila katulad natin. Si Abraham na nagsinungaling 2 beses para wala siyang patayin dahil po si Sarah ay maganda. Minsan, problema rin pag ang asawa ay maganda. Natural lamang siyempre, marami ang gusto to. So, nung nagdabiyahe si Abraham, nagtatakot sa patayin siya dahil kay Sarah. Nagsinungaling siya, pero si Abraham ay yaman ng pananampalataya kanya. So, verse 4. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan na mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagmamalas ng Espiritu at kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, hindi sa kapangyarihan ng Diyos. So huwag kayong maniwala dahil sa nananaral. Maniwala kayo siya pinapangaral niya. Dahil hindi makangaral, hindi ka man niya maliligtas. Ang magliligtas sa iyo ay ang mensahe ng ating Panginoon. So, dahil nga po sa bigat ng mga Hudyo na lumalaban sa kanya, kasi kilala nga si Apostle Paul. Si Apostle Paul ay isang Pariseo. Once upon a time, siya ay lumalaban sa mga Kristiyano. Ngayon, siya naman ay nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya kinapupunta siya ng mga Hudyo. Kahit nang siya bumalik sa Jerusalem, maraming mga Hudyo doon, gusto siyang patayin. Kasi dati kanilang kasama, tapos parang nagtraidor kanya. Kaya galit na galit ang mga tao kay Apostle Paul. Basahin po namin sa 12 and 18. Ito po ating mababasa. Kaya ang maganda po sa nito pag-aaral, kailangan mong basahin ng Biblia mo. Dahil ito isang, number 1, ito historical. Tinatrace mo natin yung pagsisimula ng gawain sa Corinth. At the same time, mayroong sulat na sinulat si Apostle Paul sa mga taga-Corinto. Basahin po natin ang 12. Subalit si Gayo na prokonsul ng Achaia, ang mga Hudyo ay nagkaisang takpin si Pablo at siya'y dinala sa harapan ng hukuman. Kaya lang sinabi, inikahit ng taong ito ang mga tao na sumamba sa Diyos laban sa kautusan. Ngunit na magsalita na si Pablo ay sinabi ni Gayo sa mga Hudyo, kung ito'y tungkol sa masamang gawa o mabigat na kasalanan, ay may dahilan akong pagtiisan kayo mga Hudyo kanya. E kung totoo sinasabi nyo kanya, pwede akong maniwala sa inyo. Ngunit yamang ito ay usapin tungkol sa mga salita at mga pangalan at sa inyong sariling kautusan.
Kayo nang bahala rito. Wala akong hangad na maging hukom sa mga bagay dito. Another, wala akong kinalaman sa problema nyo. Bahala kayo sa buhay nyo, sabi niya. At sila'y pinalis niya sa hukuman. Sinunggaban nilang lahat si Sostenes, ang pinuno ng sinagoga, at siya binugbog sa harapan ng hukuman. Ngunit hindi pinansin ni Galio ang mga bagay nito. Ngunit si Pablo ay nanatili pa ng ilang araw, pagkatapos ay nagpaalam na sa mga kapatid, at buwag dito ay naglakbay patungo sa Syria, nakasama ni ng Priscilla at Aquila, inahit niya ang kanyang buhok sa Caesarea, sapagkat siya may panata. So, mali siya doon. Dahil finally, masyadong mabigat, ay obsesyon sa kanyang pangyayari nila, gusto siyang saktan at patayin. Siya eventually ay umalis. So, nung umalis si Pablo sa Corinth, doon nagsimula yung mga problema sa loob ng iglesia. Tatandaan po natin, hindi matagal ang pagtira ni Pablo sa Corinto. Isang mahigit lang isang taon, di ba? So, hindi buwan ng Ebanghelyo doon. Pero dahil siya nagsimula at kilala niya yung mga kapatid doon, so sinulatan ni Pablo ang mga kapatid sa pamagitan ng sulat na ito para iwasto sila. Yun lang ang purpose ng sulat na ito. Para iwasto ni Pablo yung pagkakamali ng mga kapatid sa lugar po ng Corinth. Yun ang purpose mo ng kanyang pagsusulat. So sila yung sumula. Yung maliban lang po sa aklat ng Hebreo, na hindi natin mababasa kung sino nagsulat. Sa Corinto, madali. Katulad lang natin, pag nagsusulat tayo, may doon ang pangalan mo. Andun ang pangalan ni Pablo. Sabi rito, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ, through the will of God and Sosthenes, our brother. So si Pablo nagsulat. Called to be an apostle. Kung hindi po ako nagkakamali, itong to be ay naka-italicize. Nilagdaglan na nagsali sa English. Ang ibig sabihin niya, Paul ay called apostle kanya. Ang ibig sabihin, ako'y tinawag upang ipadala ng Panginoon. Kasi ibig sabihin ng apostolos ay kay sinugo. So ako'y tinawag upang maging sugo. Yan ang ibig sabihin no. Called apostle kanya. Hindi siya called to be. Dahil nga, apostol na siya din eh. Sinasabi lang yung kailangan, ako'y tinawag at sinugo ng Panginoon. Yung ibig sabihin ng apostle. Kaya pag minsan, napakahirap basahin ng Biblia. Dahil yung mga salita, hindi man sinali. Kung sinali po yung salitang apostle, nagaling po sa salitang Grego na apostolos, so nilipat lang yung titik para maging English, anong ibig sabihin no? Kung ito'y sinali, nang sasabihin niya, ay ako'y sinubuhan niya. I was sent. Yun yung sasabihin niya. Kaya laging isinali. So, apostle, apostolos, kailangan pa natin ipaliwanag para maintindihan po natin. So, wala pong problema sa authorship ng sulat na ito. Wala silang magawa. Kasi in the first place, andun yung pangalan niya. In the second place, ito yung estilo ni Apostle Paul. So, walang pwedeng magsabi na hindi siya Apostol Pablo ang nagsulat yan. Kaya po yung Hebreo, napakaraming debate at discussion kung sino sumulat to. Dahil wala siyang pangalan. Yung argument nila, walang pangalan kanya. Pangalawa, yung estilo ng kanyang Grego ay hindi katulad sa mga sulat ni Apostle Paul. Na kung ikaw ay nag-iisip, kasi iba yung sinulatan niya. Ito yung sinulatan mga Grego ito, di ba? Siya yung susulatan mga Hudyo at gagamitin mo yung wikang Grego, hindi yung magiging katulad kapag ay sumusulat sa mga Grego. Common sense lang yun. Parang kung ikaw nagsusulat ng isang personal letter sa isang tao, iba yung paraan ng pagsusulat mo pag nagsulat ka sa presidente ng isang universidad. Mag-iiba yung English mo, di ba? Kasi iba yung purpose mo. O dito po maniwanag, ito si Apostle Paul. Dahil nakasulat po sa sulat niya, siya Apostle Paul. Kailan po ito naisulat? Ito yung naisulat kung siya nasa Ephesus. So mula lang sa Corinth, nandun na sa Ephesus. Bakit natin nalaman yun? Basahin po natin ang Biblia. Doon po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 8, nasaan siya? Nang isulat niya yung sulat na ito. Siyempre wala siya sa Corinth. Common sense, sumulat niya. So saan siya sumulat?
Sa Ephesus, basahin natin para mapatunayan po natin kung kailangan sinasabi lang natin. Alam niyo, ayaw mo sa ibang mga sinasabi ng isang bagay, hindi sila nagbabasa. Paano ko malalaman kung ito sinasabi niya? Basahin po lang sa 16 verse 8. Subalit ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes kanya. So, doon sa Efeso, nang isulat nito. So, ang unang trip niya sa Ephesus, nag-stay lang po siya sa by sea, pero later on, 3 years, siya ito. So, dito niya isinulat yung sulat na ito sa Corinto. Basahin po natin na sa chapter 18, 19-21. So, nung siya umalis sa Corinto, saan siya pumunta? Basahin po natin. Para mapatunayan lang natin. Kasi, ang ginagawa natin, pag tayo nagtutur, pinapatunayan mo. So, paano malalaman kung totoo o hindi? Nakasulat kasi. Sa larangan po ng evidence, mas matatag yung nakasulat. Kaysa pag sinabi mo lang. Pag sinabi mo, pwede mo sabihin, hindi ko sinabi yan. Ha? Maliban lang kung nakarinig na sinabi mo yun, magsasaksi sa'yo. Pero pag nakasulat, definitely, paniniwalaan mo. 19 verse 21. Pagdating nila sa Efeso, sila iniwan niya roon, ngunit pumasok muna siya sa sinagoga at nagipagtayo sa mga Hudyo. At nang siya pinakiusapan nila na tumigil pa roon na mas mahabang panahon na hindi siya pumaya. Ngunit nang siya'y magpaalam sa kanila, ay sinabi, babalik ulit ako sa inyo kung lulobin ng Panginoon, at sila'y naglakbay buhat sa Efeso. So, yun ang unang pagdating sa Efeso. So, hindi na sulat niya nung siya'y nanatili o na matagal. Sa kanyang pangalawang pagpunta sa Efeso, doon sa third missionary tour, sa Acts chapter 19 simula noon, doon niya sinulat ang sulat na ito. Dahil tumira po siya sa Efeso na mahabang panahon, 3 years sa Efeso. Again, basahin po natin. Hindi natin basahin, masyadong mahaba. Ito na lang po. Sa 20 verse 21. Sinamarize ni Apostle Paul yung kanyang stay sa Efeso, siya tumira doon ng 3 years. Hindi matagal-tagal na po yung kumpara sa ibang araw ngayon, mas mahaba yung stay nila. Si Paul, 3 years lang. Ito dito po sa verse 31. Ito ang ating mababasa. Kaya kayo'y maging handa, alalahanin niyo sa loob ng 3 taon, ganyan. Ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluwa sa bawat isa. So, 3 years na nag-stay sa Efeso, doon yan naisulat itong sulat na ito. Dito natin tatapusin po ang ating introduction na kasi ito. Sa chapter 1 po ay sa susunod na linggo.